Anyway, partner, no, ang pag-uusapan naman natin sa taxonaryo, ito yung false fraudulent tax return. Ayun. So, ito po yung actually, hindi ko po to sinasuggest gumawa ng ganito. Kailan ba kailan ba masasabi na fraud ang isang tax return, ka-partner Randy? Correct. Kasi kapag gumawa ka ng tax return, may pinipirmahan ka sa baba Na, Ayun. oo, kapag pumirma ka sa tax return, nakalagay dyan, under the perjury, under the Penalty of of perjury. Oo. Kapag pumirma ka dyan, pwede kang makulong. Ibig sabihin, ka-partner Randy, before nilang basahin yung, or before nilang isign yung isang dokumento, particularly yung mga tax returns, or yung mga fina-file natin sa BIR, or sa iba-ibang government agency, kailangan, anong tawag doon? Limiin natin, i-analyze natin. Ano ba yung Lalim? pinipirmahan natin? Limiin. Natutunan ko tuloy rin limiin. Word for today. Dictionary. Oh, ano yan? Taxionary. Dictionary. May dictionary pa siya. Oo. May dictionary na. Dictionaryo. May taxionaryo. Limiin. Oo, yun. Limiin. I-analyze natin. Ano ba yung pinipirmahan natin? Ayan. Di ba, nakakatakot po dyan. Baka may kulong. Correct. Nakasama. Actually, madali lang naman yan, partner quest, no? Dapat lahat ng ilalagay mo sa tax return mo ay tama. Yan. At alam mo At kung ano alam mo. yung At pinipirmahan. supportado dapat. Yun. Yun ang importante Alright. dyan. Kapag hindi supportado at hindi mo alam yan, possible na makulong ka. Nako. Ayun. At siya sabi ng batas, pwede kang ma-audit within 10 years in prescription kapag nakita ka at may prima facie evidence na nakita sa iyo ng BIR na fraud yung iyong tax return or yung mga final mo, di ba?